sa pagkakalat ni Torre. Nako, panibagong kaso, patay kang bata ka, oh. Sa ibang balita, kinakitaan umano ng kapabayaan si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ng aktivista sa Bicol na Nako, dawit. Pagkawala ng aktivista sa Bicol, oh, merong pagpapabaya, negligence. Sabi ko sa inyo alam nyo, ang isang bagay, kahit itanggi, nasa dugo na po yan. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, hindi naman ako nagsusugal. Nanunood lang ako ng sabong. Malulusutan at malulusutan mo yan sa una, pangalawa. Pero habang tumatagal, dahil nakadikit na sa balat mo, mauuwi ka pa rin sa kasalanang yan. Yung nagsasabi, hindi naman ako adik, tumikim lang ako, hindi talaga ako adik. Hindi ako adik, dati na yun. Ngayon wala na talaga, promise, wala na yung mga nagsasabing ganyan. Hindi ko nilalahat, pero may mga ganyan. Sige nga pa, drug test ka. Why should I? May pag ganun. Why should I? Di ba? Gaganunin ka pa. Oh. Pero lalabas. Bakit? Hindi maitatago eh. Yung kasalanang nasa loob, pag hindi mo dinilyan, pag hindi mo inamin sa sarili mo na mayroon kang pagkakamali, uulit-ulitin mo at mahuhuli ka. Anong nangyari dito kay Torre? Mali talaga yung kanyang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ang dami niyang pinas-forward doon. Ang dami niyang nilabag doon. Ngayon, yung kidnapping, di umano kay PRRD, ang dami rin niyang nilabag doon. Kaya nga ito, yung nagdesisyon of ang Court of Appeals na merong pagpapabaya na naman, kidnapping, kidnapping ulit. Ito ba talaga ay pagpapabaya? Yan ang tanong dyan eh. Pagpapabaya o sinadyang pinabayaan. In any case, hindi ako magdidesisyon. Korte. Basta sabi ng korte, may negligence si Torre. So kahit ito'y talagang pabaya, for discussion purposes lang, talagang pabaya, pambihira. Gawain na ni Torre yan. Hindi siya talaga marunong mag-handle. Ano inaatupag? Boxing eh. Mga clowns talaga itong mga bata ni Bongbong Marcos. Yung isa, naghahanap ng singing contest, yung secretary, yung chief PNP, boxing naman ang inatupag na walang kalaban. Yung isa namang senador, na bata rin niya, na si Erwin Tulfo, dapat daw ituloy ang impeachment kasi inaabangan na ng taong bayan. Ano ito? Palabas sa TV? Pambihira yung mga bata mo, Marcos. Nagkakalat talaga. si Felix Salaverria Jr. Sa desisyon ng Court of Appeals, sinabi nito na may negligence sa bahagi ni General Torre na nooy hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng ibang opisyal ng PNP. Ang CIDG ang nag-imbestiga sa enforced disappearance o pagkawala ng biktima matapos dukutin noong August 2024. Ayon sa CA, delayed o naantala ang mga otoridad sa pag-request ng kopya ng kuha ng CCTV sa ruta kung saan dumaan ang sasakyan na ginamit sa pagdukot sa biktima. Dagdag pa ng korte, hindi naging maingat ang mga respondent sa paghawak ng investigasyon sa kaso. Wala pang reaksyon ng Chief PNP sa isyung ito. Ayun, nag-iisip pa. Alam nyo naman niya si Torre. Di ba hinamon siya? Hinamon siya ni Baste. Hindi siya sumagot. Hindi naman siya hinamon, parang naparinggan siya na ano. Hindi naman niya pinansin. After a few days, saka siya biglang may tanong sa media. Tinanong siya patungkol dun sa hamon kay Baste. Kunwari, sinagot lang niya pero tanim. Halatang halata yung tanong eh. Itong media rin talaga, ano? Talagang kakaiba. Nag-iisip pa ng sagot yan. Mahilig si Torres sa TV. Ngayon ka magpa-TV. Kailan lang nangyari? 2024. Diba? Ngayon, ito ba talaga ay negligence lang? Ulitin natin, nagtatanong lang tayo, Torre, ha?
Hindi kita pinagbibintangan. Kaya lang, it's too much of a coincidence masyado. Too much na masyado pa. Ha? Hindi, masyado talaga. Oh, too much of a coincidence. Lagi na lang ganun. Lagi ka na lang may pabaya. Katulad ng kay PRRD, may pabaya ka ron. Dapat dinaan mo sa korte. Yung kay Pastor Kibuloy, pinasok mo yung kingdom, hinahanap mo si Pastor Kibuloy. Wala naman si Pastor Kibuloy doon sa warrant of arrest. Pabaya ka. Ang tanong, pabaya ka ba o sadyang pinapabayaan ng mga bagay-bagay para may mangyari? Kasi ito, naantala ang investigasyon. Bakit naantala? Pabaya siya. Tanong, pabaya nga ba talaga o pinabayaan? Hindi po ako korte. Huwag kang magagalit sa akin, Torte. Nag-i-explain lang po tayo kung anong sinabi ng balita. Hinimay lang natin na sa ganon na madaling maintindihan. Dinagdagan lang natin ng tanong. Pero para sa korte, pabaya ka. Di dapat ang pangalan mo, Pabayang Torre. Ay, may ganun ba? Ako lang, ang tanong doon, kayo na lang din tanungin ko. Pabaya nga ba? O pinabayaan? Para kasing madalas mangyari. Ano pa kaya? Pangalawang tanong, ano pa kaya ang susunod na merong mawawala o madadala kung saan o papasukin ni Torre na pabaya na naman? Masyado naman na ata yun kung puro pabaya. Di ba? Well, abangan natin. But sabi nga, there will always be a time of reckoning. Hindi mo man makuha ang hustisya sa mundo, sa Diyos, hindi ka makakalusot. Next topic po tayo. Eto namang shota ni Torre. Ay, shota ni Torre. Yung parating nasa likod ni Torre, yung parang ring girl niya to eh. Di ba? Nakakita kayo ng nagbo-boxing? Di ba? Tapos meron sa likod. Parating nasa likod to ni Torre. Ito, ano sasabihin ng nasa likod ni Torre? Hoy, pangit pakinggan sige, ano? Doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo... Ano ba talaga? Medyo? Ulitin natin kasi ang gulo medyo. Ano sabi? Yung nakuha daw na buto sa Taal Lake, medyo... Ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge. Ulit. Cover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake. Medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong medyo challenge daw yon. Medyo lang, medyo. Hindi masyadong challenging. Medyo lang, medyo. Medyo lang. Yung nakuhang mga remains sa Taal Lake. Tapos? Submerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA. So medyo wala silang na-extract na DNA. So may konti. Ibig sabihin, may konti kayong na-extract. Pwede mo sabihin, wala kaming na-extract na DNA. Hindi, sinabi niya, medyo wala kaming nakuhang na-extract na DNA. Tuloy. Profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. Matagal na daw kasi nakasubmerge, kaya contaminated na. Ngayon nyo lang nalaman matagal na nakasubmerge. Kung sa tingin ninyo wala naman kayo makukuha na DNA, medyo lang, not enough, medyo. Sa tingin ninyo, medyo wala kayong makukuhang DNA. At ang palusot ninyo dahil matagal na nakasubmerge. Hindi nyo alam matagal na nakasubmerge. Kailan pa ba nawawala yung mga sabungerong yan? Hindi nyo alam kung kailang nawala. Bago kayo sumisid, hindi nyo rin alam. Bago nyo nilabas sa balita, hindi nyo rin alam. Tapos sumisid kayo doon, sinabi nyo, ay matagal na palang nakasubmerge, wala na tayong makukuha. Wow! Wow!
Ang talino. Ang talino ng PNP dati. Hindi sa lahat. Marami tayong kilala mga PNP magagaling. Pero ito si ata parang mali ata yung medyo mali ang pagkakaano diyan. Bakit? Sinira ninyo yung hanap buhay ng mga mangingisda dyan. Wala na nga daw gustong kumain ng tawilis. Maraming nangingisda dyan, tapos sasabihin nyo may remains. Tapos wala rin pala kayong nakuha dahil medyo. Oh. So, nasira, pero wala kayong napala. Nasira ang trabaho ng mga kababayan natin. Oh. Ang taong bayan, tapos wala kayong napala. Pambihirang buhay ito. Yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. For those na members of the family na may mga nawalang kaanak po, they can coordinate doon po sa pakimilapit na stasyon po para makuhanan po sila ng DNA test para po baka sakali po may mag-match po dito sa mga nakuha po. Yan. So, naghukay sila, 2 lalaki, 1 babae ang nakuha ang DNA. So in short, medyo may nakuha silang DNA. Pero hindi nag-match. Dahil wala daw DNA. Ngayon, nagpapahanap kayo ng kaanak para baka sakaling may mag-match ng DNA. So ibig sabihin, ulitin ko na naman, nagkamali na naman kayo kasi sinisid nyo na naman, nilabas na naman nyo sa media, nilabas nyo sa TV. Wala pala kayong pagbabasihan na enough DNA. Basta lang kayo sumugod. Wala kayong intelligence. Wala kayong planning. Sige lang media, sige lang sugod, sige lang O ngayon, palpa kayo. Pero eto yun. Merong DNA na nakuha. So, sinasabi nila, justify tao eh. So, ibig sabihin, may foul play. Dahil hindi mo itatapon ng tao doon whatsoever kung walang foul play. Eto yan. Baka mamaya, malihis ang istorya, mapunta na naman sa drug war. Kasi hindi nagmatch sa DNA nila, pero ginastify nila, tao. 2 lalaki, 1 babae. Baka sabihin nyo, tsamba na naman si Cotsoli. Nako. Pag natamaan ko na naman yan. Gusto makawalawa. Oy, konektado to sa Duterte. Itong lalaking to, hindi sa sabungero. Sa drug war ni PRRD. Patay tayong bata tayo dyan. Ito lang. Sana kung meron kayong nakuhang DNA, dapat itinago ninyo. At kung merong kinakailangan na imbestigahan, kung yan nga ay lalaki at babae, o kung yan nga ay tao, may ipapakita kayong DNA result. Saan nyo pinaimbestigahan, paano nakuha yung forensic, paano nakuha yung DNA, anong prosesong ginawa, ano ang resulta, at ano yung DNA. Baka mamaya kasi, hindi naman lalaking tao yan. Baka 2 baka na lalaki at saka 1 babaeng baka. Hindi po natin iniinsulto yung nawawalang sabongero, but habang tumatagal tong istorya na ito, nagiging parang katawa-tawa. Parang nagiging kalokohan. Lalo na. Baka yung sinabi kong baka i-connecta pa ito ulit doon sa drug war. Biktima na ng drug war, hindi na ng sabong. So aabangan natin tong istorya na ito kasi kung talagang na-detect nyo na yaan ay lalaki at babae na tao, dapat meron kayong ebidensya na nakakakuha kayo ng DNA. Baka mamaya, hayop naman pala yan, pinagtatakpan nyo lang ng hindi kayo nakakahiya. Tago nyo ebidensya ha. Sisilipin natin yan.